Hi guys, ayan ngayon 2025, paano na nga ba kumuha ng student permit? Kaya kung ikaw ay kukuha ng student permit, para sa iyo ang video nito dahil talakayin natin kung ano-ano nga ba ang mga qualifications, requirements, paano ang process at kung magkano ang gagastusin sa pagkuha ng student permit ngayong 2024. Una, simulan na natin. Una ay ang qualifications. Narito ang mga ilan sa mga qualifications para makakuha ka ng student permits. Dapat ay 16 years old and above ka na, marunong magbasa at magsulat ng English o Tagalog. Dapat din ay wala kang pending na traffic violation at dapat mayroon kang email address. Kung ikaw ay foreigner, pwede ka rin kumuha. Dapat 18 years old and above ka na. At dapat din, same, si Pilipino at si foreigner ay dapat mayroon naka-undergo siya ng training ng theoretical driving course. Ito yung sa TDC. Makukuha mo yan sa driving school na accredited ni LTO. Ayan. Ilang lang yan sa mga qualifications. Ngayon naman, pumunta tayo sa requirements. Ilan sa mga requirements, at least isang PSA certificate, isang valid ID, passport, ganon. Kung ikaw ay kasal, kailangan ng marriage certificate. Ayan, para ito sa mga female natin na ka-rates dyan. Okay, kailangan din ng medical, ayan, yung kaaling sa LTO accredited na medical clinic. Tapos kailangan din ng EPL o application for permits. Ayan, yung mga permits and licenses. Ayan, yan yung ilan sa mga requirements. Tapos kung ikaw ay below 18, ayan, minor, kailangan ng dagdag mo sa requirements ang parents or guardian consent. Tapos valid ID ni parents at saka ni guardian. Isang valid ID na physical, ito yung ID mismo, at saka isang photocopy. Ayan, at saka valid ID rin ni applicant at saka photocopy. Okay, ayan. Kung ikaw ay employed na, as in may trabaho ka na, kailangan ng TIN or Taxpayers Identification Number. Dagdag mo lang yon kapag ikaw ay employed na. Okay, ayan. Paano yung process? Ito naman yung process. Ayan, kumpleto ka na sa qualifications, pasok ka na, and then kumpleto na yung requirements mo. Ito yung process. Una, pag-ipunin mo lahat ng mga requirements na nabanggit kanina, tapos pumunta ka sa pinakamalapit na LTO sa inyong lugar. Take note, pwede kang kumuha sa mga satellite office nila, sa mga mall, sa mga yung mga ginagawa sa mga mobile LTO, may mga ganoon tapos meron din sa mga barangay. Ayan, pwede kang magpunta doon kung mayroon, pwede kang kumuha doon. Ayan, una, mag-fill up ka na application for permit and license. Ayan, tapos isubmit mo lahat ng mga requirements mo sa mga evaluator. Pero merong mga LTO offices na kailangan mo kumuha ng queue number. Take note, kapag pupunta ka dyan sa LTO, magdala kayo ng sarili nyong ballpen, kulay black, kasi medyo pricey ang mga ballpen sa paligid ng LTO. Ayan, kapag mayroon, pagka tinawag ka sa evaluator, submit mo lahat ng mga requirements mo, umupo ka muna, tatawagin ka ulit para magbayad sa cashier. Pagkatapos nyan, pipicturan ka, magbabayometric sign ka, mag-signature ka sa LTO. Ayan, yung gagawin doon. Tapos, pagkatapos nyan, tatawagin ka para sa releasing na. Ayan, so kapag ni-release na, pwede ka nang umuwi. More or less, aabutin ka dyan ng mga half day kung first applicant. Okay? Magkano naman yung babayaran? Okay, ito yung magagastos mo kapag ikaw ay kukuha ng student permit. Sa LTO, gagastos ka ng 250. Tapos sa medical, gagastos ka ng at least 400 to 500, nasa ganon. Tapos sa theoretical driving course, meron dyan mura, 700 to 1,000. Depende sa driving school na makuha mo. So yan yung total na magagastos mo. Sabihin natin 1,000, tapos 500 sa medical. So bali 1,750. Yan yung gagastusin mo. Pero maaari kang makamura or maka-discount dahil si LTO ay nag-o-offer ng free theoretical driving course. Paunahan lang sa website nila, dapat naka-monitor ka palagi, nagpo-post sila doon, may schedule, tapos libre yon. Kapag nakalibre ka, ang babayaran mo na lang ay medical na lang at saka LTO na lang na 250. So bali, malaking bagay yung madi-discount kung makalibre ka sa TDC. Ayan yung pagkuha ng student permit ngayong 2024. Important reminders lang, ang student permit ay hindi siya
valid as driver's license. Ito ay binibigay lang sa individual para ikaw ay makapag-practice na magmaneho. So hindi mo siya pwedeng mag-drive na wala kang kasamang may driver's license. Mapanan-pro man o professional pwede, pero yung solo ka ay hindi pwede. Bawal at ikaw ay matitikitan. Yung OR na binigay nila o resibo ay pwede na to. Pwede na to as student permit. Pwede mo na yan ipakita, okay? Siya na si student permit mo mismo, yung OR mo. So ang student permit ay valid siya for 1 year, pero pwede mo siyang i-renew 1 month before ma-expire. Halimbawa, hindi ka pa ready na kumuha ng driver's license, and then ayaw mo nang kumuha ulit ng student, and then pwede mo siyang i-renew lamang, okay? Ayan, so hindi mo na kailangan kumuha ulit ng mga TDC, ganon. Ang student permit naman ay pwede mo na agad ikuha ng driver's license within 1 month pagkakuha mo ng student permit o pagka-issue sa'yo. Ang kagandahan niyan, makakatipid ka sa medical kasi hindi mo na kailangan magpa-medical ulit para sa driver's license. Yun yung isa sa mga maganda doon, okay? Makakatipid ka ng kaunti. Take note din, ang student permit kapag hindi mo nakuhanan ng driver's license within 2 years, kailangan mo na ulit bumalik sa student permit. Hindi na siya pwedeng i-renew ng pangatlong pagkakataon. Okay? So, ayun lang mga ka-rides, yung update sa pagkuha ng student permit ngayong 2024. Kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below. Sasagutin natin. Share is caring!